puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating page sa UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Welcome sa ating pong programa, mga kababayan, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon. At patuloy po kami nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at kaisipan at pagkalooban po tayo ng Panginoon ng spiritual na desire na sa pamamagitan ng programang ito ay palakasin ang ating pong pananampalataya at lumago ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules.
Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga na tayo po ay magkasama-sama online and on air sa pamagitan ng programang ito. Sumayin niyo po ang kapayapaan at biyaya ng ating pong Panginoon. Ano man ang ating mga kinakaharap na mga hamon ng buhay na ito, nawa ay patuloy po nating madama ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagsama sa atin, at pagkalooban tayo ng Panginoon ng katagumpayan. To God be all the glory. At batiin po natin ang ating mga kapatiran sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang United Pentecostal Church, Bulan, ay meron pong tatlong congregation. Diyan po sa UPC Magsaysay Bulan, good morning po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kahapon ay maganda po yung ating pagtitipon sa prayer meeting. At pagkatapos ng prayer meeting ay nagkaroon tayo ng visitation dyan sa lugar po ng Barangay Inroque. Good morning kina Brother Mulo, Guban, pagpalain kayo ng ating Panginoon, yung nadalaw po natin kahapon. Diyan po sa gitna ng malawak at napakagandang palayan sa lugar po ng Enroque. I-bless po kayo ng Panginoon, Brother Mulo, at dalangin namin sa Diyos ang inyo pong patuloy na kagalingan, ipagkaloob po nawa ng ating Panginoon. At kahapon na mga alas 2:30 ng hapon ay meron din po kaming binisita dyan. Nag-evangelize po tayo dyan sa lugar po ng Barangay Bigin, Daan. Batiin po natin Sir Merly Guelas at ang kanyang buong family. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa Barangay Bigin, Daan. At sumayin niyo po ang kapayapaan, kalakasan at ang kagalingan ipagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. At sa ating pong mga kapatiran dyan po sa congregation ng Santa Remedios UPC, Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Mamaya ay meron tayong prayer meeting dyan po sa ating panambahan sa Santa Remedios Bulan UPC alas 5 ng hapon. Subalit bago po tayo mag-prayer meeting mamayang alas 5, meron po tayong another schedule ng baptism. So meron pong mga magpapabaptize mamaya alas 4:30 ng hapon mga kapatid. Ang ating baptism dyan po sa ating pong panambahan sa UPC Santa Remedios Bulan. So sa lahat po ng mga naliwanagan na, decided na tanggapin ang bautismo sa pangalan ng Panginoon, magkita-kita po tayo mamaya 4:30 ng hapon bago mag-start ang ating prayer meeting. At good morning din po sa ating mga kapatiran dito po sa congregation ng UPC Iquirino Bulan. Meron din pong prayer meeting dito mamaya alas 5 din po ng hapon. Magkasabay po yan, magkahiwalay na schedule ng ating prayer meeting. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, mga kapatid, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At ipinag-aanyaya din po namin sa inyo ang ating mga pagsamba sa Panginoon mula Sabado hanggang Linggo. Dahil 3 batch po yan na pwede natin pagpilian dito po sa UPC Bulan Church. Araw ng Sabado, ang ating pagsamba dyan po sa Barangay Magsaysay, UPC Bulan. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga. Yan po ang ating napakaagang schedule ng gawain. At dito naman po sa Iquirino Congregation, ang ating pagsamba ay Sabado, alas 8 ng umaga. At pagdating po ng araw ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa congregation natin sa Santa Remedios Bulan. Ang ating oras ng pagsamba dyan, araw ng Linggo, alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga gawain na pwede nyong pagpilian
Depende sa kung saan kayo malapit at sa inyong available na araw. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Saglit po nating sulyapan yung ating mga viewers, mga kapatid, para mabati po natin. Good morning kay Brother Tofi Mendoza. Thank you for watching. Si Bernardo Matilde Leda Sidugin from Ilocos Sur, Tagudin, Ilocos Sur. Good morning po sa inyo. Sister Maricho Albao sa Masbate, Sister Rose Bordeos, Pastora Sheila May Piñaranda ng UPC Sabah, Malaysia, Sister Evelyn Valencia Punsalan from Palau, pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Marvin Santos, good morning po. Si Ma'am Ann Bueson, good morning dyan po sa Biton, Magallanes. Sister Beng Sasi, thank you for watching. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, salamat po sa inyong pagsubaybay. Si Brother JP Flores, Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, good morning. Sister Lita Sultan, good morning. Sister Zinaida Obado Doctolero, Sister Mayet Domingo, Sister Rebecca Montemor, thank you for watching. Sister Angelita Liguro, Sister Christy Desoyo, Sister Mirna from Kuwait, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Baby Rose Gueta Alabin, thank you for watching. Sister Siren Gotis, thank you for watching. Sister April Santos, Sister Regine Chuji ng UPC Japan, good morning po. At Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Sister Yuli Albao, good morning po. Sister Gemma Guelas, dyan po sa Santa Remedios, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging Sister Eleanor Giocado, watching from Pasig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging Sister Marlene Golyoso sa Tulatula Sur, Magallanes. Sister Cora Fernandez, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, Bulan, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Beth Angeles, thank you for watching. Sister Egina Banisok Tayab, si Pastor Joel Tinoco, and all his invited viewers, good morning po sa inyo. Sister Faye Aguila, thank you for watching from Bulacan. Si Tom Panlubasan Lazo, thank you for watching. Sister Maria Lorbelisa Iko, Sister Ann, dyan po sa Saudi Arabia, thank you for watching. Maging si Brother Eric Signa, salamat po. Sister Marjorie Vargas Guyal, ayan, ang Guyal family dyan po sa Barangay Aquino. Ang ganda po ng ating Bible study dyan. At sila po ay isang pamilya na newly baptized sa pangalan ng ating Panginoon. Si Brother Ente, Brother Marvin, at ang inyong buong family, i-bless po kayo ng Panginoon. Si Arevic de la Torre, thank you for watching. Si Sister Christy Rosario Magkayan, Sister Sylvia Serrano, dyan po sa Barangay Gate. At batiin din natin si Brad Nonoy at maging si Brother Makoy Hinete and family. Sister Nancy, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa lugar ng Barangay Gate. Maging Sister Ellen Sampan del Rosario, thank you for watching. Sister Sheila Gracia Montejo, thank you for watching. Sister Aida Ramos, Sister Angelita Castillo, ayan, thank you for watching. At ganoon din sina Sister Ofi Fulo, sina Brother Ruli Magkayan, ayan, thank you for watching. At si Brother Raymond Hisalan, salamat po, thank you for watching. At maging sina Sister Philly Mercado, thank you for watching. Sister Marie Anisiete, ayan, salamat po sa pagsubaybay. Sister Miguela Mira, watching from Italy, pagpalain kayo ng Panginoon.
And also Sister Jane Ioy, good morning. Pagpalain din po kayo ng Panginoon, buong family. Salamat po sa pagsubaybay. So yan po yung ating mga viewers, mga kapatid. At Magister Virgie Flores. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon. So hanggang dyan lang po muna yung ating mga pagbati. At ang oras po natin ay very limited, mga kapatid. So sa pagkakataong ito, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. So before we pray, humabol po si Jofamel Lacorte. Ayan. Thank you for watching. And from Japan, Sister Miyui Pereira from UPC Gifu, Japan. Praise the Lord. Tayo po ay magpapatuloy ng walang hanggang papuri. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya, pagpapala at kabutihan sa aming pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin po namin ang iyong malayang pagkilos sa aming pong mga kababayan, sa aming pong pagtalakay ng iyong banal na salita. Ikaw po ang patuloy na held His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Nang pasimula siya ang Verbo at ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So, the power of the Word. So, during creation time, ang lahat ng bagay bago likhain ng Diyos. In Genesis chapter 1, verse 3, verse 6, verse 9, verse 11, verse 14, verse 20, verse 24, and 26, lahat ng mga nakasulat dyan ay nagsisimula po sa katagang "And God said" at sinabi ng Diyos. So, makikita natin dito yung kapangyarihan ng salita. Lahat ng nilikha ng Panginoon ay nagsisimula po sa kanyang salita. And God said. So there is power in the spoken word of God. Knowing that it is impossible for God to lie. Lahat ng sinasalita ng Panginoon, lahat ng sinasabi ng Panginoon, ito po ay may kapangyarihan. Kaya kapag sinabi ng Panginoon na patatawarin ka niya, totoo po yun. Kung tayo ay magsisisi sa ating kasalanan, we will receive forgiveness from the Lord. Kasi sinabi niya po yun. Lahat ng kanyang sinabi ay mapangyayari ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na pagagalingin ka niya, kung ikaw ay may karamdaman, panghawakan mo yon, panampalatayanan mo yon, at kaya niyang gawin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mga kapatid. Matalas kaysa alinmang tabak na magkabilaan ang talim. So, ang pagkakaiba ng salita ng Diyos at sa salita ng tao, mga kapatid, ang pangako ng Diyos laging totoo. Ang pangako ng tao ay tama lang na pagdudahan natin, mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon, marami na namang nangangako, mga kapatid. Ang daming sinasabi. Pero pag nanalo, mga kapatid, yung dami ng kanyang sinabi, gano'n naman kakonti yung kanyang performance, mga kapatid. Pero ibahin natin ang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, ito ay kanyang pangyayarihin, lalong-lalo na kung ang kanyang mga sinabi
ay pinananampalatayanan at pinanghahawakan ng mga anak niya, mga kapatid. So siya po ay nakatali sa kanyang mga sinabi. Kaya kapag ibinalik mo sa Diyos at i-declare mong pinanghahawakan mo ang kanyang mga sinabi, mga kapatid, obligado ang Diyos na ito ay gawin sa ating buhay. Halimbawa, sinabi ng Panginoon that He will bless you. He will bless us, mga kapatid. Sinabi yan ng Panginoon. Kapag yan ay pinanghahawakan mo, sinasampalatayanan mo, sinasabayan mo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, mangyayari at mangyayari yung kanyang sinabi. Because there is power in the spoken word of God. Tuloy tayo, mga kapatid. Kagaya po nung siya po ay nasa earthly ministry, mga kapatid, ang mga alagad ay magdamag ng isda. Sila ay nagpagod, nagpuyat, ngunit wala silang nahuli. Kinabukasan, nasalubong nila ang Panginoon at sinabi ng Panginoon kay Pedro, pumaroon ka sa laot at ihulog mo ang lambat. Ayan. Dito yan sa Luke chapter 5 verse 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Ayan. At pagtigil niya ng pagsasalita, sinabi niya kay Simon Pedro, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. Makikita natin yung difference ng ginawa ni Peter. Magdamag silang ng isda without any word or instruction from the Lord at wala silang nahuli. Kinabukasan, pinabalik sila sa laot na mayroong salita ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, pumaroon kayo sa laot at ihulog nyo ang inyong lambat. So, the same lang naman yung dagat na pinangisdaan nila. Last night, walang nahuli. Pero kinabukasan, mayroong instruction ang Panginoon. Pumaroon kayo sa laot at ihulog nyo ang inyong lambat. At ang nangyari po ay nakahuli sila ng lubhang napakaraming mga isda. So what is the difference? Ano ang pagkakaiba nung last night na pangingisda, walang nahuli, at kinabukasan, bumalik sila, the same, yung dagat na pinuntahan nila, at ang dami nilang nahuli. Ang pagkakaiba noon ay ang salita na mula sa Diyos. Nung kinabukasan na bumalik sila, dala-dala na nila yung go signal, approval, instruction from the Word of God. Kaya kapag tayo ay obedient sa instruction ng Panginoon, you will see the result of your obedience to the spoken word of the Lord. Sa buhay na ito, ganun din, mga kapatid. Kapag laging mahalaga sa atin ang pagsunod sa instruction ng Panginoon, lagi nating makikita yung advantage, mga kapatid, ng pagsunod sa Panginoon. Nang magawa na nila ito, nakahuli sila ng lubhang maraming isda at halos mapunit ang kanilang mga lambat. Paanong nangyari yon? Unang gabi, wala nga ni isang nahuli. Pero kinabukasan, halos mapunit ang lambat nila dahil sa dami ng nahuli. Ito ay dahil sinunod nila yung salita ng Diyos. Kaya sa mga bagay na ating ginagawa, ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him,
Sa lahat ng ating mga gagawin ay i-acknowledge natin ang Panginoon. Hanapin natin yung go signal, approval ng ating pong Panginoon sa ating mga buhay, sa lahat ng ating mga ginagawa. Sapagkat kapag dala-dala natin sa ating araw-araw na pagsunod yung salita ng Diyos, the Word of God is alive, mga kapatid. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Ganon ka-powerful yung salita. Buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasu-kasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So yan po mga kapatid, konting review na lang yan. Pagliliwanagin ng Panginoon yung ating mga buhay, kung ikaw ay may madilim na buhay, ang salita ng Diyos according to Psalms 119 verse 105, and sinabi dito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayan. Purihin ang Panginoon. At upang wag tayong magkasala laban sa Panginoon, Psalms 119 verse 11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So yan po mga kapatid. Pinatunayan dito na ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay natin. Kung ito ay magiging liwanag, tanglaw sa lahat ng ating daraanan, mga kapatid, makakarating tayo sa ating direksyon ng may katagumpayan. Kaya naman ang salita ng Diyos, dahil ito ay accurate, applicable in all season, mga kapatid, meron pong mga bagay na seasonal. May mga hanap buhay na seasonal. Kapag taglamig, mabenta yung kape, jacket, payong, pag tag-ulan. Pero kapag summer, walang benta yan. Yun yung business na seasonal. Pero alam nyo po, ang Word of God, hindi po seasonal. In all season, the Word of God is always applicable. Effective, mga kapatid. Hindi kagaya ng mga bagay dito sa mundo na nagkakaroon ng tinatawag na paglipas sa uso. Uso yung ganito, sunod na mga panahon, hindi na siya uso. Pero ang salita ng Diyos, hindi nawawala sa uso. In all seasons of life, in all situations of life ng tao, mga kapatid, ay always applicable yung salita ng Diyos. Kaya ano man ang sitwasyon mo, ikaw ay nasa pagpapala, may salita ng Diyos na angkop sa iyo. Ikaw ay nasa pagsubok, may salita ng Diyos na angkop sa iyo. Ikaw ay nasa kagipitan, may salita ng Diyos na angkop para sa iyo. Ikaw ay nasa kalumbayan, kalungkutan, may salita ng Diyos na available para sa iyo. So itong Biblia, the Word of God, lagi itong accurate sa pangangailangan ng tao sa lahat ng season ng kanyang buhay. Kaya mahalagang ito'y ating mahalin, tanggapin, at ipamuhay natin ang salita ng ating Panginoon. Now, dadako tayo sa susunod na puntos na gusto kong dalhin sa inyo, mga kapatid. Patungkol pa rin ito sa kapangyarihan ng salita. Kanina, ang natalakay natin ay salita ng Diyos, makapangyarihan. Lahat ng sinabi ng Diyos from creation time up to the present time, pag sinabi ng Diyos, gagawin niya because there is power in the Word. And I want to remind all our viewers and listeners na yung atin ding mga salita, yung mga binibitawan din nating salita, may kapangyarihan din po ito. Hindi lamang ang salita na galing sa Diyos
ang may power. Tayo, mga kababayan, mga kapatid, ang lahat ng binibigkas ng ating mga bibig na salita, whether yan ay negative or positive, blessing or curse, lahat ng lumalabas sa ating bibig, mga kapatid, ay meron din itong kapangyarihan. In Proverbs chapter 18 verse 21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Death and life are in the power of the tongue. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Yung spoken words, yan ang ating tinatalakay ngayon, mga kapatid. Ang una, yung spoken word of God, powerful talaga yon. From creation, mga kapatid, lahat ng ginawa ng Panginoon, sinalita niya muna. Magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng mga punong kahoy, magkaroon ng mga isda, magkaroon ng mga magkaroon ng liwanag. And God said, let there be light, and there was light. Ayan. Bago, mga kapatid, maging realidad, sinasalita muna ng Panginoon. And we see the power of the spoken word. Ganon din po sa ating mga tao. Kung ano ang laging binibigkas ng ating mga bibig, yon ang mangyayari sa atin. Kaya mag-ingat po tayo sa mga binibigkas ng ating mga bibig, dahil nag-i-invite yan, it's either positive or negative. It's either blessing or curse, because death and life are in the power of the tongue. Kaya paalala sa ating mga kababayan, kapag laging problema ang bukang bibig natin, yun ang laging nakadikit sa buhay natin. So, lahat naman tayo nagkakaproblema. Ang maganda po ay ganito, mahalagang ma-recognize mo kung may problema. Hindi ka dapat in denial if you have a problem. Huwag kang in denial. It's important that you recognize if you have a problem. Pero pagkatapos nating ma-recognize na mayroong problema, ang dapat maging bukang bibig natin ay ang solution sa problema. Kasi may mga taong hindi tinatantanan ng problema dahil ang bukang bibig nila lagi ay yung problema. Once na na-realize mo that you have a problem, it's enough, mga kapatid. Mag-focus ka na doon sa solution sa problema. Maraming mga tao na ang laging focus ay sa problema. Dapat ang focus natin, pag na-recognize mo yung problema, mag-focus ka doon sa kung ano ang solusyon sa problema. Talking too much about your problem will not make a solution. Yan, yung pagising mo sa umaga, problema ang bukang bibig. Sa tanghali, problema ang bukang bibig. Sa gabi, problema pa rin ang bukang bibig. Hindi man lang nabanggit ang solusyon sa kung ano ang mayroon siyang problema. Mga kapatid, once na na-recognize mo ito yung problema, mahalaga na ma-recognize ano bang problema. Dapat alamin mo kung ano yung problema. Pag na-recognize mo kung ano ang problema, so stop talking too much about the problem. Start talking and thinking about the solution. Yun yung tamang pagdala ng problema. Hindi yung bukang bibig mo na lang yung problema. Pagpasok mo sa trabaho, dala-dala mo yung problema. Kaya pati yung performance mo sa opisina, kung nag-opisina ka, apektado dahil ang laging motivation mo ay yung problema. Bukang bibig mo yung problema. Mga kapatid, ibigay natin sa Diyos yung mga bagay na hindi natin kaya. Cast all your cares upon Him, for He cares for you.
Ilagak natin sa Diyos ang ating mga kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. So death and life are in the power of the tongue. James chapter 3 verse 5, gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Sa bibig din lumalabas ang pagpupuri. Ayan, in verse 10. Sa bibig din lumalabas ang pagpupuri, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ayan. So, kung mayroon mang dapat mamumutawi sa ating mga labi, lalo na kung ikaw ay mananampalataya, ito ay ang pagpupuri, pagsamba sa ating pong Panginoon. Mga positibong bagay na kahit na nahihirapan ang iyong kalooban, ang dapat i-declare pa rin natin ay ang mga bagay na positibo. Dahil ang lumalabas sa ating mga bibig, naririnig yan ng demonyo. Halimbawa, may sakit ka. Ang dapat bukang bibig mo ay kagalingan. Yun ang i-declare mo by faith. Hindi yung araw-araw na lang yung sakit mo ang lagi mong dinideklara. Tama lang na ma-recognize mo kung may sakit ka. Pero pagkatapos mong malaman kung ano ang karamdaman mo, magsimula kang mag-practice ng pananampalataya by declaring positive words, healing, miracle, restoration. Mga kapatid, yun ang dapat na namumutawi sa ating mga labi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi negative na mga salita. Dahil ang negative na salita, nag-i-invite yan ng kahirapan. Halimbawa, sa mga kababayan po natin na nasa kahikahusan, nasa kawalan, mahalagang ma-recognize mo na nasa kawalan ka kasi that is reality. And from that kind of situation, you will declare, mga kapatid, words of blessing. Amen. Ang pagpapala kasi ng Diyos, bago yan ibigay sa iyo, kailangan sinampalatayanan mo muna. Pinanghawakan mo muna. Diniklara mo muna sa buhay mo. Kung ikaw ay nasa kahirapan, pag laging kahirapan ang laging bukang bibig mo, mananatili ka dyan habang panahon. So mag-isip ng solusyon, yun ang pag-usapan. Yun ang maging bukang bibig, mga kapatid. Mga pangako ng Diyos, yun ang ating maging bukang bibig, laman ng ating mga labi, mga kapatid. The fruit of our lips, we should be thankful to God. Tingnan niyo po yung mga bibig na reklamador. Wala nang nakitang mabuting bagay sa paligid. Lahat na lang ay inireklamo. Pag may dumaan na maingay, magrereklamo. Pag may dumaan na tahimik, magrereklamo. Lahat na lang may reklamo siya, mga kapatid. Galit ang Diyos sa mga reklamador. Pansinin niyo po, ang mga Israelites, umabot sila ng napakatagal na panahon sa wilderness. Nagpaikot-ikot lang sila doon. Nag-wander lang sila doon sa wilderness. Humaba lang yung kanilang process ng paglalakbay because of the spirit of murmuring, complaining. Kaya kung gusto nating mapadali ang ating mga lakbayin, maaaring ikaw ay may lakbayin ng karamdaman, gusto mong mapadali, na yan ay masolusyonan, sumunod tayo sa Panginoon. I-declare natin ang mga positibong bagay na mag-glorify ang Panginoon. Kung ikaw ay naglalakbay ngayon sa daan ng kapighatian, kahirapan, upang yan ay matapos mo ng madali, ayon sa kalooban ng Diyos, mag-declare tayo ng pagpapala. Mag-declare tayo ng mga kontra sa kahirapan. Ayan. Positibong kaisipan. Kung ikaw ay nasa kalungkutan, mag-declare ka ng mga bagay na magpapasaya sa iyo. Mga kapatid, yung mga positibong bagay. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga na maging
basihan ng ating pong mga ginagawa, iniisip, kinikilos, and even our priorities in life. So, death and or life are in the power of the tongue. Huwag nawang mangyari na yung bibig natin na ginagamit sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos ay ginagamit din natin para magreklamo, para manlait ng kapwa, para manira ng kapwa-tao. Gamitin natin ang mga bibig natin upang mag-declare ng mga bagay na kapag narinig ng Diyos, maluluwalhati siya. Purihin ang Panginoon. Kahit doon sa mga taong nanakit ng ating damdamin, when you say God bless you, doon sa taong nanakit sa iyo, hindi ka lugi, mga kapatid. Kasi hindi ka naman mauubusan ng pagpapala. The more you say God bless you to your brother and sister, God bless you to even to your enemies, mga kapatid. Dahil babalik sa iyo kung ano ang ginawa mo. Kapag may sinabi kang masama laban sa iyong kapwa, babalik yan sa iyo. Masigit pa. Pero pag may sinabi kang mabuti tungkol sa iyong kapwa, nag-declare ka ng positibong bagay, babalik yon sa iyo. Kaya kung ano ang itinanim mo, babalik sa iyo. Pag ang itinanim mo paninira, abay may tao rin na maninira sa iyo ng tudo-tudo. Kapag ang sinasabi mo ay panlalait sa kapwa, abay magkakaroon din balang araw ng taong manlalait upang laitin ka. Because what you sow is what you reap. Kung ano ang binigkas mo, babalik sa iyo. Kaya kapag ikaw ay nagpo-pronounce ng positibong bagay sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, o kahit sa iyong kaaway, pag sinabihan mo ba ng God bless you yung kaaway mo from your heart, lugi ka? Hindi po, mga kapatid. Dahil hindi naman yun pagpapalain ng Diyos dahil lamang sa sinabi mo, God bless you, i-bless yan ng Diyos. Mga kapatid, re-reviewin ng Diyos ang kanyang buhay kung karapat dapat siyang pagpalain o hindi. Halimbawa, sinabihan mo yung nanakit sa iyo na God bless you. Sinabihan mo yung kaaway mo na God bless you. Ibig sabihin, ibibless ba agad ng Diyos yon? Marunong kaya ang Diyos kumilatis? Yung sinabihan mo ng God bless you, aalamin ng Diyos kung yun ay karapat dapat pagpalain. At pag hindi siya karapat dapat pagpalain, ikaw na nagsabi sa kanya ng God bless you, sa iyo mapupunta yung blessing na hindi karapat dapat tanggapin nung taong sinabihan mo. Mga kapatid, nawa ay naunawaan po natin. Kaya kapag sinabihan mo yung nag-away sa iyo, ng away sa iyo na God bless you, hindi ka lugi, mga kapatid. Dahil babalik din yun sa iyo pag hindi siya karapat dapat pagpalain. Kaya the more na nagtatanim ka, mas marami kang aanihin. So wala ka pang kaaway, mga kapatid. Dahil kahit yung kaaway, yung umaaway sa iyo, sinasabihan mo na pagpalain ka ng Diyos. Ngayon, titingnan ng Diyos kung yung sinabihan mo na pagpalain ka ng Diyos, kung karapat dapat ba yon tumanggap ng pagpapala. Pag hindi, ikaw na nag-declare nun sa Kanya, sa iyo ibibigay ng Panginoon. Mga kapatid, naranasan po natin yan. Maraming mga lumalait sa atin. Mga kapatid, ano ang ganti natin? Positibo. God bless you. Pagpalain ka ng Diyos, samahan ka ng Diyos, mga kapatid. At kapag hindi naman yun karapat dapat pagpalain, sa iyo ibibigay ng Panginoon. Yung hindi niya karapat dapat tanggapin, sa iyo ibibigay ng Panginoon. Dahil wala pong narorong send na blessing. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Pag pinagpala ng Diyos ang isang tao, ang dapat mong isipin, may ginawa ang taong yan na ikinatuwa at ikinalugod ng Panginoon. Huwag kayong mainggit sa mga pinagpapala. Dahil mayroon ding para sa inyo. Magpakatapat lang tayo sa Panginoon. Once na may taong pinagpala na nakita mo
Sa halip na yung pagpapala ang pag-initan mo, isipin mo na may ginawa yung taong yon na ikinalugod ng Panginoon, kaya siya pinagpala. Huwag lang yung mga yumayaman sa masamang paraan. Corruption, ay walang kinalaman ng Diyos doon, mga kapatid. Yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, huwag nating gamitan ng Diyos doon kasi sarili nilang gawa yon. Pero kapag mayroon kang nakitang tao na nagsusumikap, nagsisipag, pinagpala ng Diyos, huwag mong pag-initan yung pagpapala niya. Ang isipin mo, may ginawa ang taong yon na ikinatuwa ng Diyos, kaya siya pinagpala. At dapat kang ma-inspire sa Kanya na kung paanong siya ay gumawa ng isang bagay na ikinatuwa ng Diyos, gawin mo rin. And your life also will be blessed. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito lang muna yung ating pagtalakay. I hope na mayroon po kayong natutunan mga kapatid sa umagang ito. Salamat po. Pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga at tayo po ay magtatapos na. Manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa salita mo na aming ipinaglingkod. Batid po namin na ikaw ay may pagkilos na ginagawa sa buhay at sa puso ng aming mga kababayan. Patuloy mo, Diyos, na ipangusap ang mga mensaheng ito sa aming mga taga-subaybay online and on air at patuloy nilang madama ang iyong pagkilos, ang iyong paghipo sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, as we declare blessing upon the lives of our viewers and listeners. Panginoon, patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. Lahat ng sumubaybay ngayong umaga sa programang ito ay pagpapalain mo, Panginoon. Ang mga may karamdaman ay pagagalingin mo. At ang mga naliligaw ng landas sa kadiliman ay pagliliwanagan mo ang kanilang kaisipan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na napapakinggan sa programang ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin iniaalay ang papuri at pagsamba. Pagpalain mo rin ang aming schedule ng baptism mamayang 4:30 ng hapon before mag-start ang prayer meeting. Ikaw pang patuloy na humipo sa aming mga taga-subaybay na sila ay magpasyang maglingkod sa iyo through baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang kaluwalhatian, papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos, sa mga nais pong magpabaptize, mamaya you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Ang baptism po natin mamaya, 4:30 ng hapon, yan po sa ating panambahan sa UPC Church, Santa Remedios, Bulan. Pagpalain kayo ng Panginoon at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang bibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinagmumpunan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man,
ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay kang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggan